Mula kay Pablo kasama sina Silas at Timoteo. Mahal kong mga kapatid sa iglesia, diyan sa Tesalonika na nasa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang galing sa Diyos Ama at sa Panginoong Hesukristo. Verse 3, mga kapatid, lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo. Nararapat lang na gawin namin ito dahil patuloy na lumalago ang pananampalataya niyo kay Kristo at pagmamahalan sa isa't isa. 4, kaya naman ipinagmamalaki namin kayo sa mga iglesia ng Diyos sa ibang lugar dahil sa katatagan at pananampalataya niyo sa kabila ng lahat ng dinaranas ninyong paghihirap at pag-uusig. 5, nagpapatuloy ang mga ito na makatarungan ang hatol ng Diyos. Dahil ang dinaranas ninyong paghihirap para sa kahirapan niya ay gagamitin niyang patotoo. Nakarapat-dapat nga kayong mapabilang dito. 6, gagawin ng Diyos ang nararapat, tiyak na pahirapan niya ang mga nagpapahirap sa inyo. At kayong mga naghihirap ay bibigyan niya ng kapahingahan kasama namin. Mangyayari ito pagbalik ng Panginoong Hesus galing sa langit kasama ng makapangyarihan niyang mga anghel. Darating siyang napapalibutan ng nagliliyab na apoy at parurusahan niya ang mga hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita tungkol sa ating Panginoong Hesus. Parurusahan sila ng walang hanggang paghihirap at pagkawalay sa Panginoon. Hindi na nila makikita pa ang dakila niyang kapangyarihan. Mangyayari ito sa araw ng pagbabalik niya at papapurihin at pararangalan siya ng mga pinabanal niya na walang iba kundi ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Kabilang kayo rito dahil sumampalataya kayo sa ipinahayag namin sa inyo. 11, ito ang dahilan kung bakit lagi namin kayong ipinapanalangin sa Diyos. Dalangin namin na tulungan sana kayo ng Diyos na mamuhay ng karapat-dapat bilang mga tinatawag niya. At dalangin din namin na sa tulong ng kapangyarihan niya, magawa niyo ang lahat ng mabubuting bagay na gusto niyong gawin dahil sa inyong pananampalataya. Sa ganitong paraan, mapaparangalan niyo ang ating Panginoong Hesus at kayo naman ay papangrangalan niya ayon sa biyaya ng ating Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Hanggang dito po nagtatapos ang unang kabanata mula sa ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonika. So praise the Lord mga kaibigan dahil ako yung inspired to read the word. Pero nakakalungkot lang kasi kahit Tagalog itong binasa ko, nalaman ko na sa ibang Tagalog iba din yung pagkasulat kaya minsan yung pangunawa ba hindi magkaparehas. Pero nandito kasi ako, kagaya dito kanina nagbasa ako ng konti lang.
Sa dito sa Bible ko, 'tong Tagalog na 'to is ESND, ang salita ng Diyos, ESND po siya. Iba din yung kaya yung sa Psalm, sa Tagalog dito sa SND is mga salmo. Sa ibang version is mga awit. Magkaiba po sila kahit Tagalog po mga kaibigan, kaya minsan yung unang binasa ko dito kasi sa cellphone ko kasi yun, mga awit 'di ba ang nakalagay, iba yung nakasaad na kanina nung binasa ko, bakit iba yung una kong share kasi yung kinunan ko pala ay mga awit, ibang version. Tapos dito naman, ang awit is mga salmo ang naka-ano 'no, iba din yung nakasulat niya. Kaya doon po nakakaano ba yung sa paggamit po ng Bibliya po. Kaya nga sinasabi na ang King James talaga daw yung ano, yung original. So siguro yung King James sa Tagalog ay yung mga awit. Tapos itong NIV, ito yung ESND. Nandito kasi ako yung Bible ko kasi is ESND, so unawain na lang natin kung ano yung paunawa sa atin ng Panginoon. Sabi nga ng ibang pastor magtuturo na kahit anong version 'pag, ang pangunawa ay parehas lang, sabing gano'n. Kahit ano pa yung sulat, kung ano yung paunawa ng Holy Spirit ay parehas lang daw yung pangunawa na yun, kahit ano-ano yung sulat. Kaya bahala na sa atin ang Panginoong Hesus sa pamagitan ng Holy Spirit magpapaunawa sa atin kahit na ito yung ginamit kong version. Ang ma-share ko dito mga kaibigan, itong nandito sa talata na sinabi, gagawin ng Diyos ang nararapat. Tiyak na pahihirapan niya ang mga nagpapahirap sa inyo. Kasi dati 'di ba, yung mga taong sumampalataya o nagbabahagi tungkol po kay Jesus Christ ay pine-persecute po talaga ng mga tao. Mga taong hindi sumampalataya sa kanya. Ayaw nilang marinig ang tungkol kay Jesus Christ. Hindi sila naniniwala kaya sinasaktan po nila yung mga taong nagbabahagi po tungkol sa kanya. Kaya laging sinasabi ni Pablo na nagpapasalamat siya sa Diyos dahil yun nga kahit sa mga dinaranas na paghihirap o pag-uusig, tapat pa rin yung mga mananampalataya. Hindi sila nawalan ng pag-asa. Lalo silang nagtitiwala sa Panginoon. Imagine mga kaibigan. So sana din tayo din, hindi tayo manghihina kung tayo ay magbabahagi tungkol po kay Jesus Christ at nilalait tayo at sinasabihan ng ano-ano mang mga hindi magandang salita. Sabi nga magpakumbaba lang tayo, hayaan na lang natin sila. Magtiwala sa Panginoon na dito sa sinasabi, tiyak na pahirapan niya ang mga nagpapahirap sa inyo. Yan na lang panghahawakan natin. Dahil sinabi na kayong mga naghihirap ay bibigyan niya ng kapahingahan. No? Kaya wag po tayong ma-discourage mga kaibigan o manglulupaypay. Sa anumang bagay, sa anumang paraan, paghihirap sa ating sitwasyon sa buhay, mananalig lang tayo sa Panginoon. At kung meron mang mga taong nagbo-bully, nag-ano sa atin, pagdasal na lang natin sa Panginoon, pagkatiwala natin sa Kanya ang lahat.
Sarap ng umiyak ano lalo na 'pag nakaranas tayo ng mga paghihirap 'no, sa buhay. Hindi man tayo hindi man tayo binubully ng tao pero ibang paghihirap na may maranasan tayo, eh. Kaya parang gusto ng wala man Panginoon, "Uy, hindi man ako tinulungan." Pero hindi, eh, hindi puwede, eh, 'no? Kasi kung tumiwalag tayo sa kanya lalo tayong mapapariwara. So, kahit anong mga pagsubok mga kaibigan, laging magtiwala sa Panginoon. Magbasa tayo ng kanyang mga salita dahil isa po 'yan sa magpapatatag ng ating pananampalataya po sa kanya. Makakaiwas po tayo ng masasama nating pag-iisip at gawain. Kasi itong kaaway niya ay talagang nagpapa-discourage siya, nanghihila po talaga 'yan mga kaibigan. Dadanasin ang hirap. Kagaya kay Job 'di ba, dinanas niya ang paghihirap dahil tinuturing siya ng Panginoong pinakamatapat na alagad na nagse-serve sa kanya. Kaya chinallenge ni Satanas si Jesus Christ, "Sige nga, kung totoo nga bang tapat siya sa'yo, pahihirapan ko siya." Yun ang ano nun, istorya doon. So ngayon inano naman, yung bang nag-approve si Jesus Christ, "O sige, pero wag mo siyang saktan." O 'di ba? So meron pa rin talagang more powerful itong si Jesus Christ, ang ating Panginoon. Tinulutan niya na mahihirapan si Job, pero ayaw niya itong masaktan. Yun, gumalaw si Satanas sa buhay ni Job. Binigyan niya ng sakit, inalis niya lahat yung pamilya niya, yung mga ari-arian niya. Tapos itong asawa ni Job, inanuhan na siya na, "Sumpain mo na yung Diyos mo, yung Panginoon mo." Pero hindi nawawalan ng pag-asa si Job. Mas lalo po siyang naging tapat sa Panginoon sa lahat ng paghihirap niya. Kaya gawin po natin halimbawa sa buhay natin mga kaibigan. Kahit anong paghihirap, 'wag tayong tumiwalag sa Panginoon. Kahit naisip natin na, "Bakit parang hindi man nasagot yung mga dasal ko?" Parang ayoko ng maniwala na may Diyos talaga. Kasi ang nagpapaisip niyan ang kaaway niya, nagpapa-discourage. Bakit yung iba nakikita ko hindi naman kagaya ko na mananampalataya, nagsisimba nga pero bakit sila nakita ko meron silang kaapid, meron mga bisyo, may bisyong tao pero bakit malago yung buhay nila? Bakit ako sumampalataya naman sa Panginoon pero bakit walang paglalago? May gaganon 'no, kasi gagana din yung kaaway, eh. Ayoko ng mag-ano sa Panginoon, hindi po dapat gano'n. Kasi iisipin na lang natin na ang lahat ng mga pagsubok ay challenge sa buhay natin 'yan. Baga umakyat tayo ng bukid, sa sobrang tayog ng bundok na ating aakyatin, siyempre sa gitna niyan hahapuin ka talaga 'di ba, sa paghihirap. Parang gusto mo ng sumurrender, kaya ko ba yung maano sa tuktok na 'yan? Isipin natin yung gano'n yung mga ating naranasan ng mga pagsubok mga kaibigan ano, bundok na matayog at gusto nating akyatin yung matayog na yun sa tuktok na yun. Ngunit maraming mga dadaanin kang mga siyempre 'no, dadaanin mo yung may bato-bato, tapos maraming mga hayop, minsan hindi mo pa alam may mga ahas o ano man diyan, mga something na hahadlang sa dinadaan papuntang tuktok. 'Pag once na malalampasan natin 'to 'di ba, nasa tuktok na tayo, anong makikita natin 'di ba yung patag na ang ganda ng view? Hindi niyo po ba naranasan 'yan? Ako kasi mahilig akong magpunta-punta ng mga bundok mga kaibigan, pero hindi ko inaakyat. Kasi dito sa lugar ko,
Meron na pong mga cable kasi kaya nakaka-amaze dahil hindi ka na nahihirapan. Nandun ako sa tuktok talagang naano ko talaga, na-appreciate ko na, God is so amazing, itong mga gawa niya dito sa mundong ito. Nakikita ko po sa baba ang ganda ng mga views. Nakikita ko yung dagat, yung mga klase-klaseng building kahit na hindi man siya masyadong malaki sa paningin ko kasi nasa tuktok ako, eh. Pero na-appreciate ko at na-appreciate ko rin yung bundok na nandito dahil sabi ko, "Itong bundok na 'to para lang siyang baryo." Puwede siyang puwedeng tumira yung tao. Sabi ko, "Hindi naman 'to nakakatakot dito." Hindi kagaya sa bundok ng bayan ko, ng bansa ko ay parang nakakatakot kasi 'di ba may mga bandits sa ano natin, sa bundok natin. Nakakatakot umakyat ng mga bundok. Wala kang kasamang mga bodyguard o mga ano ba diyan, kasi baka may mga rebelde, NPA 'no? Pero dito maganda. Kaya yun ang isipin natin mga kaibigan, sa buhay natin araw-araw, may trials, pero still have faith in God because si Lord ang magbibigay ng gantimpala po sa atin. Huwag lang tayong tumiwalag kahit na minsan may mga discouragement, huwag. Dahil ang mga pagsubok 'pag na-overcome po natin 'yan, ay mayroon pong kasayahan po ating mararamdaman. Kaya never be discouraged. 'Yan po talaga ang